Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang issue na tinatalakay ni Pablo ay tayo ba ay napapawalang sala, justified sa Ingles, dahil sa ating gawa, sa pagsunod ng batas ni Moises, o ito ay kaloob ng Diyos, a free gift, dahil sa ating pananalig sa Kanya. Kinuha ni Pablo ang example ni Abraham. Nung panahon ni Abraham, wala pa namang batas ni Moises. Pero si Abraham ay kinalugdan na ng Diyos. Naging kalugod-lugod si Abraham dahil sa may tiwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya nakalagay sa banal na kasulatan na nanalig sa Diyos si Abraham at dahil dito'y siya'y pinawalang sala ng Diyos. Faith makes us acceptable to God. Hindi natin binibili ang pabor ng Diyos dahil sa ating kabaitan, dahil sa ating mga gawa. Ang pabor ng Diyos ay pabor. Ito ay grasya. Sinabi ni David sa Salmo, mapalad ang tao na ang kasalanan ay nililimot ng Diyos. Tinanggal ng Diyos ang ating kasalanan dahil sa Kanyang grasya, hindi dahil sa ating gawa. Ang kaligtasan, ang pagpapatawad sa kasalanan, ang ating pakikipag-unay sa Diyos ay isang biyaya. Ito'y kagagawa ng Diyos. God takes the first step and the biggest step in coming to us. Mapapasa atin ang kaligtasan at ang pagpapatawad kung tatanggapin natin ang Kanyang ginawa. At ano ang Kanyang ginawa? Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak. At ano ang ginawa ng Kanyang bugtong na anak? Namatay siya para sa atin. Tanggapin natin ito. Manalig tayo sa Kanyang kabaitan sa atin at mapapasa atin ang kaligtasan. Kaya nga, nagiging maayos tayo sa harap ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan. Ang kabutihan natin ay ating tugon sa Kanyang ginawa para sa atin. Hindi natin binili ang Diyos. Ang kaligtasan ay hindi sweldo sa ating trabaho. Ito'y regalo niya. Kaya huwag sana tayong magmayabang na dapat akong gantimpalaan ng Diyos
kasi mabuting tao ako ang naglilingkod ako sa Kanya. Walang obligasyon ang Diyos sa atin. Nagpapakabuti tayo at naglilingkod tayo sa Kanya dahil napakabait niya sa atin. Ito ay tanda ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Ito ay ating balik-handog. Maganda ang salitang balik-handog. Nagbabalik-handog ako kasi hinandugan niya ako. Kaya una ay kilalanin natin ang Kanyang handog sa atin. At dahil sa handog ng Diyos, nagbabalik-handog ako. Salamat o Diyos sa biyaya ng kaligtasan. Salamat at pinatawad mo kami sa aming kasalanan. Magsisikap po ako na sumunod sa iyo bilang tugon ko sa kabutihan mo sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.